Sino po dito ang laging may takot, may pangamba sa future, sa kanilang kalusugan, sa kanilang mga anak, sa kung ano-ano po ano? Mga kapatid, may good news po ako sa inyo. Alam niyo po ba that word fear is mentioned so many times sa Bible po, Word of God. The Lord doesn't want you to fear, mga kapatid. In fact, ito ay isa sa mga pinaka-encouraging verses na gusto kong i-share po sa inyo. This is coming from Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Napakagandang assurance po, mga kapatid, no? Nilalagay natin yung confidence natin minsan sa isang tao, for example, pero minsan yung mga pangako sa atin, minsan yung mga assurances sa atin, napapako po. Kahit nga minsan sarili nyo, hindi nyo maasahan, hindi po ba? Pero po, yung nagsabi po nito, from Isaiah 41:10, that is the Lord po, the Lord God Almighty. Ang kanya pong mga pangako ay hindi po napapako, mga kapatid. Siguro hindi na natin maasahan lahat, kahit sarili natin, kahit kamag-anak natin. Minsan pa nga po, hindi natin maasahan na magulang natin, hindi natin maasahan ang anak natin, hindi natin maasahan asawa natin. Mga kaibigan, ilan na po ba dyan sa inyo ang nabetray na or nabigyan ng salita tapos napako po? Hindi po natin maasahan kahit sino, mga kapatid. Siguro sasabihin mo, bakit Dok? Lagi naman akong nagdarasal, lagi naman akong tumatawag, pero bakit wala naman akong nararamdaman na sagot sa buhay ko? Kapatid, ito po yung tanong dyan. Yung bang pagtawag, kapatid, kailan ba yan nangyayari? Kapag yan lang ba ay you're in trouble? Kapag yan lang ba ay pag nakaalala ka lang? Remember, mga kapatid, ang relasyon sa Panginoon po, the relationship is what makes this word, itong promise na ito, come true. Kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, parang hindi naman po natin kilala ang Panginoon ng totoo. Many people know that there is a God. Maraming tao nakakakilala na merong Jesus Christ. Alam nila yun. But do they actually have a relationship po, Kasi hanggat wala po yun, mga kapatid, then we cannot really hold on to these promises dahil wala naman tayong relasyon sa Kanya. Parang alam lang natin about sa Kanya and conveniently, atin lang po siyang tatawagin kung may kailangan tayo. But the rest of the time, you conveniently forget. Kakalimutan mo na lang. Kasi ang hirap Ang hirap sumunod na magpatawad, ang hirap sumunod na lumakad na matuwid. But kapatid, it is a relationship. There are around 8,000 promises po ang nasa Bible, mga kapatid. 7,500 of those are the Lord's promises po. Napakarami po, mga kapatid, iba't ibang promises. I will tell you, mga kapatid, di naman yan exclusive. Hindi po mahalaga ang religion. The important thing is a relationship. May relasyon ka ba sa Panginoon? Ikaw ba ay intimate with the Lord? And then you will have access to all these promises, mga kapatid.